Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga ka-Alex sa Swang Stories. Kamusta kayo? Sana ay nasa maayos lamang po kayong kalagayan. Ngayong gabi ay magbabahagi na naman po tayo ng isang nakakatakot na kwento na ayon pa rin sa tunay na karanasan. Nagmula po ito sa isa nating sender. Pero bago ko simulan ang kwentong ito, inaanyayahan ko po kayo na suportahan po ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment, at syempre pag-subscribe upang updated po kayo sa mga bago nating upload. At dalangin ko po sa ating Panginoon na sana'y bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Ako nga pala si Ronald. Isa akong elektrisyan. Isa ito sa karanasan ko kung bakit marami na akong tinatanggihan na customer na magpapakabit ng kanilang kuryente o magpa-wiring sa mga bahay nila, lalo na kapag alam kong malayo ito sa kabihasnan. Ang dahilan, minsan na po akong napadpad sa isang lugar na akala ko po doon na magtatapos ang aking buhay. Nangyari ito taong 1999. Nang mga panahon na yun, Sir Alex, kung saan-saan ako napapadpad dahil sa aking trabaho. Dati po akong konektado sa isang kumpanya. Pero nag-resign ako dahil gusto ko na magsarili. Maraming nakakakilala sa akin. Hindi lang po sa aming baryo kundi maging sa iba't ibang lugar dahil dati rin po akong lineman. Simula nung nagsarili na ako, ang mga kinukontrata namin ay mga nagpapagawa ng bahay. Naging maganda naman ang daloy ng aking pamumuhay doon. Mas malaki na ang kinikita ko compare sa dati kong trabaho, pero may mga pagkakataon na ilang araw bago ako makauwi sa amin, lalo na kapag malalayong lugar talaga yung mga nagpapagawa o kliyente. Subalit hindi naman ako gahol sa oras. Kumbaga, malaya pa po ako dahil wala po akong mabigat na obligasyon. Single pa kasi. Kaya naman po kahit saang lugar basta may income, pumupunta po talaga ako. Minsan pa nga, halos kalahating buwan pa kami hindi umuuwi kapag malalayo talaga ang lugar. Kung malaking project may kasama ako. Pero kung sa tingin ko naman ay kaya ko lang gawin, ng isang linggo ay ako lang ang gumagawa. Sa totoo lang po, Sir Alex, dito talaga ako nakapag-ipon ng pera. Malaki ang kinikita ko lalo na kapag mga liblib na lugar ang kliyente ko. Kaya kapag may tumatawag para sa home service na alam ko nang malaki ang bayad, bihira po akong tumatanggi. Dahil sa trabaho ko pong ito, nakilala ako ng mga tao. Kumbaga, elektrisyan ng bayan ang bansag sa akin noon. Dahil ako lang talaga ang madaling napupuntahan ng mga tao kapag may papagawa sila, lalo na kapag emergency ito. Kagaya na lamang ng mga kuryente sa bahay na napuputol dahil nadadaganan ng mga puno. Subalit may isang pangyayari na naglimita sa akin. Isang karanasan na muntik nang kumitil sa aking buhay. Dito ako tuluyang nagbago. Isang hapon, pinuntahan ako ng kaibigan kong gumagawa ng mga starter ng sasakyan. Mayroon siyang sariling shop. Ayon sa kanya ay may naghahanap daw ng elektrisyan at tubero. Kilala mo ba pare? Tanong ko sa kanya. Hindi eh. Nakita ko lang na nagtatanong doon sa katabi ng pwesto ko. Narinig ko naman kaya sinabi ko na agad na may kakilala akong elektrisyan. Ikaw yung nirefer ko. Bukas babalik daw doon para kausapin ka. Oo sige pare. Total, tapos na yung project namin sa kabilang barangay.
Siyempre hindi mawawala yung para sa'yo kasi narito mo ako eh. Ako, wag na. Para ka namang hindi kumpare eh. Kinabukasan ay nagkausap nga kami nung lalaking maedad. Na tingin ko ay nasa mga 60 pataas na ang edad. Kasalukuyang nagpapagawa sila ng bahay. Wala pa raw silang nakukuha na electrician kasi sobrang mahal daw ng bayad. Tinanong ko kung gaano kamahal yung hinihingi ng iba. Pagkasabi niya sa presyong hinihingi ng mga ito, nako, ang mahal nga talaga. Dahil daw sa malayo yung lugar. Nung tinanong ko kung saang lugar, hindi ko rin talaga nasisi yung mga naunang tinanong niya sapagkat napag-alaman ko mula sa bibig niya na napakalayo nga rin pala talaga ng kanyang lugar. Sa paanan ito ng bundok at wala pang mga bahay. Ang makikita mo lang sa lugar na iyon ay kubo ng mga magbubukid. Ayon po sa kanya, wala raw nagtatagal na manirahan doon dahil walang tubig at napakalayo nito sa syudad. Ang nasagot ko na lang ay, "Naku Manong, ang layo nga pala talaga. Siguro medyo katulad din sa mga nauna mong tinanong yung presyo ko dahil napakalayo ng lugar nyo. Pero siguro mabawasan natin konti." Sabi ko sa kanya. Ang sagot nito, sige. Para walang problema, babayaran kita sa hinihingi mong presyo. Mga 2 araw lang naman tapos na iyon eh. O sa tingin ko pinakamatagal 3 araw. Sa totoo lang Sir Alex, ayaw ko talaga sana kaso napilitan na lamang po ako dahil nakiusap ang matanda sa akin sapagkat kailangan daw talaga nila tumira sa lugar na iyon at ang asawa niya noon ay may sakit na hika ang pagkasabi niya sa akin. Lilipat daw sila doon sa oras na makabitan ng kuryente. Nang dahil sa sinabi niya ay pumayag na rin po ako, lalo pat inabutan na niya ako ng paunang bayad. Inagabihan nga noon ay nag-impake na ako. Sinigurado kong kumpleto na ang lahat ng aking mga gamit. At dahil sinabi niyang 2 araw matatapos ko na ang gawain doon, hindi na po ako nagsama ng alalay ko. Madaling araw pa lang Sir Alex ay sumakay na ako ng bus papunta sa kabilang bayan. Sa isang gasolinahan doon, nagkita kami ni Mang Dode, ang matandang nagpapagawa ng kuryente sa bahay nila. Sumakay kami sa tricycle na mayroong mga kurtina sa loob. Yung tipong hindi ka masyadong makita sa loob. 3 kami noon. Kaibigan niya raw yung tao na yon. Habang papalayo, unti-unting nagbago ang tanawin. Dumaan kami sa mga medyo matarik na daanan at taliwas po ito sa una niyang pahayag sa akin o sinabi. Dahil patag lang naman daw yung sabi niya. Pero hindi eh. Hindi ito matawag na paanan lang ng bundok kasi umakyat kami at naglakad pa nang siguro higit kumulang kalahating oras bago nakarating sa mismong bahay nila. Maya-maya pa nun ay may nakikita na akong mga abandonadong bahay. Mga sira-sira na. Ang kalsada naman ay may kuryente na makikita sa poste. Pero wala kang makikitang may ilaw doon. Maski isa. Pagdating doon tinuro niya ang kanilang bahay. Malaki nga ito at luma. At ngayon lang daw sila muling maninirahan doon matapos ang ilang taon sa lugar nila sa Kabisayaan. Pagpasok namin sa loob ay itinuro niya ang kisame. May daanan ng tao. Nakasya lang yung tao. Pag-akyat ko puroon, may nakita akong mga kuryente na sa taas. May gumagawa na pala dati pero hindi tinapos o siguro hindi natapos. Sabi naman nung may-ari, kaya raw hindi natapos ay dahil ipinatigil ng mga anak niya sapagkat kinakailangan nilang umalis na papunta sa lugar nila sa Capiz. Ang sagot ko sa kanya, mabilis ko lang itong magagawa nung. Hindi na ito aabuti ng 3 araw. Ibig sabihin 1 gabi ka lang matutulog dito. Parang gano'n na nga ho.
Ay, gawin mo ng 2 gabi dito manatili. Para may makausap ako dito kahit papaano. At saka meron pa akong ipapagawa sa iyo. Ah, ganun ho ba? O sige manong. Pagsasang-ayon ko pa sa kanya. Pero bago sinimulan ang trabaho, may bilin po siya sa akin. Ang sabi niya, wag daw lapitan ng isang kwarto doon dahil meron umanong makamandag na ahas na nakapasok doon. Ipapalinis pa raw niya sa kinontak niyang tao. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon. Gusto ko na matapos agad ang trabaho kaya agad-agad ko po itong sinimulan habang may araw pa. Mahirap din kasi kapag gabi na dahil hindi pa konektado ang kuryente sa pinaka-main nito. Noong nasa Kisame na po ako, Sir Alex, may nakita akong isang ID doon na may pangalan na Dino Madrigal. Sa isip-isip ko baka Madrigal ang apelyido nila at yung ID na yun ay pag-aari ng isa sa miyembro ng kanilang pamilya. Ang ginawa ko, pinasok ko ito sa aking bulsa. Bala ko pang ibigay pa sana sa matanda mamaya pagkababa ko. Agad ko na sinimulan ang trabaho, ang pagwawiring. Nang maya-maya pa, habang inaayos ko yung mga wires, may naririnig akong kakaibang ingay. Hindi ko po alam kung anong klaseng hayop ito pero medyo nakakakaba kasi akala ko ahas. Kaya hinanap ko po ito gamit ang aking spot. Kaso wala akong makita. Puro alikabok lamang at mga sapot ang nandudoon sa palibot ko. Nawala ang ingay, hinayaan ko na. Pero hindi nagtagal, muli ko pong narinig ito. Sa puntong ito, Sir Alex, hinanap ko po talaga kung saan ito nagmumula. Baka kakoy bigla na lang lalapit sa akin at tutuklawin ako. Ngunit, dinala ako ng aking pandinig, Sir Alex, sa isang silid. Marahan akong gumapang. Sinundan ko kung saan nagmumula ang parang singhal na pabago-bago. Nang ilang sandali lang, naririnig ko na kung saan ito nanggagaling. Sa ilalim ng Kisame. Ito ang kwarto na ayaw palapitan sa akin nung may-ari. Sa tapat ko mismo. Dala po ng aking pagtataka kung ano ito. Naghanap ako ng maliit na butas kaso wala. Pero naririnig ko siya sa loob. Ang ginawa ko, yung dugtong ng Kisame ay mayroon pong kaunting liwanag. Nakikita ko kasi may araw pa eh. Subalit hindi sapat ang maliit na butas na ito para makita mo ang loob. Kaya ang ginawa ko po ay pinusok ko ng dahan-dahan gamit ang aking screwdriver. Nang magkaroon na ng butas na pwede nang makita sa loob, dito ay laking gulat ko at natakot ako sa aking nasilay. Hindi ako makapaniwala. Paano kasi? May nakikita po akong isang babaeng matanda na mabalahibo ang buong katawan. Wala po siyang saplot. Pati mukha niya, Sir Alex, ang bibig niya ay tumutulo ang laway. At siya ang sumisinghal na pabago-bago ang boses. Alam niyo yung parang nagiging pato na lalaki. Ang mga mata niya ay pula at laking-laki. Tapos ang buhok nito, naninindig. Sa aking nasilay ay naalala ko kaagad ang mga kwento ng lola at mga magulang ko tungkol sa nilalang na kung tawagin ay aswang. Kaya naman kinilabutan talaga ako na halos parang hindi ako makagalaw sa aking kinalalagyan. Sa takot ko po, Sir Alex, ay hindi ko na alam ang aking gagawin. Halos. Lalo pa noong marinig kong may kausap. Ang matandang kumontrata sa akin sa labas at parang nagbubulungan sila. Hindi ko masilip kasi medyo distansya sila sa bahay. Ngunit alam kong may kinakausap siya. Diyos ko, ano ba itong napuntahan ko? Mga pamilyang aswang ba ito? Nanginginig na ako sa takot.
Pero ikinalma ko ang aking sarili. Nagpatuloy ako sa aking ginagawa. Kunwari na lang yun pero sa totoo lang ay nanginginig na ang buo kong katawan. At nag-iisip ako kung ano ba ang dapat gawin. Nang ilang sandali pa, nagulat ako sa boses ng matanda. "Ronald, okay ka lang ba dyan sa kisame?" Okay lang po, Manong." Sige. Kung nauuhaw ka, nandito ang tubig sa may pintuan." "Sige ho, Manong." Hindi ko man lang napansin na nasa loob na pala siya ng bahay. Ilang sandali pa, narinig ko na nagsalita si Mang Dode doon sa may kwarto kung saan ko nakita ang aswang. Kaya agad naman akong gumapang papunta roon. Matapos noon ay sumilip ako sa ginawa kong butas. Dito, dinig na dinig ko po talaga ang sinabi ng matandang si Mang Dode. "Huwag ka na mag-alala. Nandyan na. Inihahanda na rin. Mamayang hating gabi, makakakain ka na naman ng preskong karne. Kaya maghintay ka lang muna. Malapit nang gumabi. Mamaya, kakatayin na yan. Yang taong nakontrata ko." Sa aking narinig, Sir Alex, ay mas lalo akong nanlambot. Hindi ako makapaniwala sa aking naulinigan. Nang bigla na lang tinuro ng aswang ang kisame kung saan ako naroroon. Halos hindi ako huminga dahil akala ko nakita niya ako na nagtatago doon. Pero biglang nagsalita si Mang Dode. Ang sabi niya, "Oo, nandyan siya sa itaas. Pinapaayos ko kunwari yung kuryente natin sa kisame." Sa puntong iyon, Sir Alex, grabe na po ang kaba ko na halos sasabog na ang dibdib ko sa tindi ng takot. Akala ko nga po doon na magtatapos ang aking buhay. Sapagkat hindi nagtagal noon, may narinig akong parang taong may dalang malaking kaldero. Hindi ko lang alam kung anong klaseng kaldero yon o kawa ba. Basta naririnig ko na kaldero talaga yung tunog. Hanggang sa makaisip ako ng paraan, Sir Alex. Yung bag ko noon na nasa baba, kinuha ko talaga lahat. Aalis na sana ako tatakas kaso pagsilip ko sa labas, may isang tao na may dalang pangtadtad na itak. Kaya kunyari may kinuha lang ako at uminom ng tubig. Tapos bumalik ako sa kisame. Nang mga sandaling yon, sa totoo lang, hawak-hawak ko na ang aking kutsilyo ng mahigpit. Ano man ang mangyari, kako, lalaban talaga ako. Hindi ko hahayaan na papatayin nila ako doon at makuha ang aking katawan. Pag-akyat ko sa kisame, yung dulong kisame ay kasya ang aking ulo nang sinukat ko ito. Kaya sabi ko makakalabas ako dito. Ang ginawa ko, Sir Alex, upang makatakas ng hindi nila mapansin. Pag-akyat ko sa kisame ay diretso akong pumunta sa dulo nito, sa likod na bahagi at sumuot doon sa gilid. Nasa likod na ako ng bahay, dala ko ang mga gamit lahat. Pero hindi ako dumaan sa harap pagtakas ko. Dahil may kasama ang amo ko doon na mga kausap niyang kalalakihan. Siguro mga 3 tao sila. Malalaki pa ang mga katawan. Akala ko wala siyang kasama doon, pero nagsinungaling siya sa akin. Meron naman pala. May masama palang balak sa akin, si Mang Dode. Wala na akong sinayang na oras, Sir Alex. Tumakbo na po ako papunta sa gubat. Maliwanag pa ng mga oras na yon dahil may araw pa. Nasa mga 3:00 pasado pa lang ng hapon. Totoo na kapag takot ang isang tao, base sa aking experience, hindi ko naramdaman na nagkasugat-sugat na pala ang mga kamay at paa ko sa kakatakbo sa gubat. Tumawid pa ako ng siguro mga 5 sapa, hindi ko na matandaan. 4:00 pasado nakarating ako sa isang highway na wala ring katao-tao. Pero mabuti na lang. Maya-maya nun ay may truck na dumaan. Truck ito ng tubo. Pinara ko kaagad ito
As in humarang ako sa gitna. Nagpakilala ako sa kanila nang huminto sila. Nakiusap, napasakayin papunta sa kung saan man sila patungo para lang makalayo sa lugar na iyon. Natulala naman ang driver at pahinante na may hawak pa na itak. Kasi nga, akala nila masamang tao raw ako. Pero nang makita nilang may sugat-sugat na ako, tinanong nila ako kung ano ang nangyari sa akin. Sinagot ko na lang na may taong nagbabalak ng masama sa akin sa bundok na kinontrata ko. Mabuti at nakatakas ako. Pagkarinig nila sa salitang takas, agad nila akong pinasakay sa truck, Sir Alex. Labis ang pasalamat ko sa kanilang dalawa. Ipinakita ko sa kanila ang aking ID at doon nga ay naniwala sila sa akin dahil ang mga gamit ko ay pang-elektrisyan talaga. At dahil malayo ang biyahe, naikwento ko sa kanila ang naging karanasan ko. Ang sagot nila, bakit daw ako nakarating doon ang layo-layo ng lugar namin. Wala pa naman daw silang nakaengkwentro na aswang doon pero matagal ng panahon may haka-haka na raw na may mga pamilya daw na aswang sa bundok na iyon at marami na ring naglalaho doon. O maging sa lugar daw doon sa patag sa dinadaanan nila. May mga sinasabing aswang din daw. Pero ang mga mangtas sa lugar na iyon, mga mayayaman. Ang sabi ko sa kanila, malamang yun na yung nakontrata ko kasi malaki ang bahay. Nasabi ko na lamang po, kaya pala mabilis maglakad ang matanda na yon noong papunta pa lang kami sa bahay nila. Dahil aswang pala ito. Talo pa ako na hingal talaga nung papunta kami. Siya, baliwala. At yun na nga po, hanggang sa makarating kami sa kabayanan. Sobra-sobra ang pasalamat ko sa driver ng truck at sa pahinante. Agad akong nagtungo sa sakayan ng bus. Mabuti na lang at nakaabot pa ako sa last trip. Sa sobrang pagod ko, Sir Alex, ay nakatulog talaga ako sa loob ng bus habang bumabiyahe. Ginising ako ng konduktor sa terminal na sa bayan namin. Alam niyo po, itinuring kong ikalawang buhay ang karanasan ko na iyon. Kaya magmula noon, hindi na po ako tumatanggap ng mga home service lalo na kapag mga liblib na lugar. Hindi ko malilimutan ang karanasan ko na iyon. Naakala ko po, doon na magtatapos ang lahat. Pero hindi po ako pinabayaan ng Diyos na may likha. Nadala ko po ang ID hanggang sa bahay namin, yung ID ng Dino Madrigal. Napaisip ako, Sir Alex, sino kaya ito? May kutob akong hindi ito kapamilya ng mga aswang dahil sinabi ng driver ng truck ang mga apelyido ng mga panyag na pamilya doon. Bale ang ginawa ko po, noong nakapunta ako sa syudad, ibinigay ko ito sa isang guard sa radio station. Sinabi ko na lang na napulot ko sa daan. Sa isip ko kasi baka maibalik pa ito sa may-ari kung sino man siya. Hindi ko alam kung sino talaga si Dino Madrigal. Pero habang nakahiga ako sa kwarto ko, biglang pumasok sa isip ko. Hindi kaya siya katulad ko na isang elektrisyan na muntik nang mabiktima ng pamilyang aswang doon? Sana lang hindi. Ngunit may kutob po ako, Sir Alex. Maaaring hindi siya nakaligtas. Maaaring hinatay na siya ng pamilyang aswang sa lugar na yan. Maraming salamat, Sir Alex, sa pagbabahagi ng mga kwento. Sana po itong kwento kong ito ay maitampok din sa channel ninyo. Lubos na gumagalang. Ako po si Ronald ng Kabisayaan. At yun na po ang kwento ng ating sender na si Sir Ronald, mga kaibigan. Habang binabasa ko itong liham niya, naiisip ko, nai-imagine ko yung sitwasyon niya sa kisame. Talagang nakakatakot ito.
May tuturing na ikalawang buhay na dahil nakatakas siya. Kasi sa tingin ko po mga kaibigan, kung hindi siya nakaalis doon, malamang sa malamang may balak talaga ang pamilyang iyon sa kanya. At nakita niya sa kanyang mismong mga mata ang aswang na nasa kwarto. Narinig niya rin ang pinag-uusapan ng mga ito. Nakakatayin siya. Ganun pa man, hindi siya pinabayaan ng may kapal. Mag-iingat po tayo lagi mga kaibigan, lalo na kapag hindi natin alam o kabisado ang isang lugar at taong kausap natin. Baka mamaya nagbabalak na sa iyo ng masama. Bago tayo tuluyang magtapos mga kaibigan ay babatiin naman natin ang ating mga members sa channel na ito, no? Kung nakikita nyo sa screen, ayan sila. Muli, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat mga kaibigan. Sana po hindi kayo mag-skip ng ads para makabawi po tayo kasi may kukwento nga pala ako, no? Yung na-demonetize tayo mga kaibigan, yung earnings po doon ay na forfeit, no? Nag-chat kasi ako sa support, yun daw, hindi na makukuha. So, napakaliit ng income natin sa ngayon, no? Pero babawi tayo dyan at sana tulungan niyo po ako. So yun lang po, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.